sabay-sabay na po tayong magdeklara ng deklarasyon ng pagpapala in 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Amen mga kapatid? At sa lahat ng nagdideklara niyan, pinagpala na talaga sila ng ating Panginoon in their spirit, soul, and body. Kumpletong pagpapala mula sa Panginoon. Shout Amen. Amen. Okay, so tayo po yung mag-aral na ng salita ng Diyos. We're still under the series entitled Revitalizing the Church. At ang ating pong lesson for today is entitled, everybody, Revitalize People. Sabihin nga natin, Revitalize People. Amen mga kapatid? Yan. Ang ibig sabihin po, mga masisigla na mga tao, mga buhay na buhay, mga nagsusumidhi na mga anak ng Diyos. Are you with me mga kapatid? Amen. And also, last time we have defined the word revitalize. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng revitalize, everybody? It means it gives new life and vitality to, or to make someone or something active, healthy, or energetic again. No? Dati siyang energetic, dati siyang healthy, masipag, pero nawala. Kaya nire-revitalize. Sa Tagalog ay bigyang buhay muli. So, revitalizing a church means pagbibigay buhay sa ating mga buhay bilang anak ng Diyos at sa ating iglesia. Amen po ba mga kapatid? Tingnan mo ang katabi mo, buhay pa ba? May buhay pa. Baka nauna na, no? Malayo ng binyahe. No? Eh, ang church natin, buhay ba? Amen. Or nag-struggle na po siya. So let's look at this. Next, to revitalize a church or God's people, you need to what? Bring them to the church. Ano yan? God's fellowship. Bakit? Mas madali sila na maliligtas, mas madali sila na makatatanggap ng pagpapala, mas madali silang mararanasan ang Diyos pag sila'y pumunta sa church. Can you hear amen? Do you agree with that? Nung ako po ay nasa engineering department ng isang sikat na mall, meron ka po yung church every Sunday, doon po sa, bago mag-open, say, ang open niya ay 8 p.m., 6 to 8, may church sila, Catholic service mass. At lahat po ng mga tao doon ay uma-attend. No? Pero pagkatapos po ng mass, syempre, nasa mall sila, anong gagawin? Happy-happy na. Are you with me, kapatid? Pero maganda yung konsepto, pero ang pinakamaganda ay dalin mo ang iyong mahal na sa buhay sa isang iglesia kung saan ang Diyos ay nananahan para lalo siyang mabuhayan ng salita ng Diyos. Can you hear amen? Palapakan nga natin ng Diyos sa buhay. Kasi yung iba, ang nasa isip, ang tagal naman ng misa na to, kasi magmomol pa siya eh. No? Are you with me mga kapatid? That is somehow why inilalayo paminsan ang isang church para bigyan natin ng panahon at atensyon ang pag-attend ng church. So the question is next, why attending church is so important? Bakit nga po ba importante ang pag-church? Nasagot nyo na ba yan sa inyong mga sarili? Bakit ba kayo bumabangon? Bakit ba tayo nagpupunta rito sa lugar na ito? Amen mga kapatid? So dapat maintindihan mo, what is the point? No? Ano ang dahilan bakit tayo uma-attend? What's the answer, everybody? Attending church is a necessity for your growth as a believer of Christ. Amen? Pag nagsisimba ka, ito po ay pangangailangan. Kagaya ng isang isda na wala pong tubig, dapat nasa tubig siya para mabuhay. Amen na kapatid? Pag wala kang church, hindi ka makakapag-pray, hindi ka makakapagdasal. Although pwede ka sa bahay, yes, pero wala ka nung tinatawag na fellowshipping. Sabi mo nga fellowship. Di ba? Yung nakipagkamustahan ka, kamusta ka na? Nakipagkamayan ka, nakikita mo ang iyong sarili sa iba't ibang mga kapatiran. Are you with me mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Sabi ko nga nung nakaraan sa inyo, ang lasing, ang tambay nga, hinahanap niya yung kapwa tambay niya, di ba? How much more ang mga Kristiyano, hinahanap din ang kanyang kapwa Kristiyano sa loob ng church. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos sa buhay. So, essential ito bilang isang Christian. Amen po mga kapatid? However, marami pa rin pong Christian na nag-struggle sa idea ng
pag-attend ng church. Tingnan niyo po ito. Next, according to research, there are a huge number of Christian evangelicals who are not active in the local church. Now, sabihin ko po sa inyo, umattend ka na rin lang, mag-active ka na. Sabi sa katabi, mag-active ka na. Anong ibig sabihin ng active? Hanapin mo kung ano yung ministry, saan ka magaling, ano ang kaya mong gawin para sa gawain ng Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? And in that way, ikaw nga ay ma-revitalize. Are you with me? Okay, so let's move on para ma-revitalize ang isang Kristiyano para maging active uli siya, energetic, at may buhay sa paglilingkod. You need next po, a place to belong. No? Sabi nga natin, a place to belong. Is this the place? Amen na kapatid? Ano po yung place na yon? It is the church. Sabi nga natin, church. Yan. At ayon po sa pag-aaral, meron pong 90 days ang isang tao para malaman niya kung siya nga po ba'y mananatili sa isang grupo, sa isang iglesia o sa isang lugar. At ang tawag po dito ay 3 months probation. Are you with me mga kapatid? Ang dahilan po nito kasi bakit yung ilan po yung umaalis? Kasi feeling nila hindi sila belong. Feeling nila unwelcome sila. Amen mga kapatid? Pero may good news po ako sa inyo. Sino po sa inyong higit sa 3 months na? Taas ang kamay. Meron po ba rito? Mag-iisang taon na. Sino po rito? Congratulations kasi totoo na dito ka na nga sa pamilya ng Diyos. Are you with me mga kapatid? Or else, baka wala ka na. Mga 1 month pa lang, 2 months pa lang, baka wala ka na. Are you with me? Amen. Next, sabi dyan, following Christ includes what? Belonging, not just believing. We are member of His body. What is that? The church. Amen? Kapag naramdaman ng isang tao na siya'y belong, kabilang siya sa isang grupo, sa isang samahan, siya po ay mapapanatag. Pero pag hindi niya maranasan na siya'y belong, siya po ay hindi na babalik. Tama ba mga kapatid? Tama po mga kapatid? Naramdaman niyo ba yun na, yung church na yan, okay ako dyan. Kaya babalik-balikan natin. Are you with me mga kapatid? Amen. Kaya napaka-importante po na meron tayong care group. May nagki-care sa inyo. Di ba? Pagdating mo pa lang dyan, may kumakami, bakit ka late? Dito ka umupo. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Lalo na sa mga baguhan para sila'y magsipag panatili sa church. Look at this. Ephesians 2, verse 19, you are members of God's very own family, citizens of God's country, and you belong, look at that, you belong in God's household with every other Christian. No? Ikaw ay kabilang. Saan? Hindi sa kung anumang relihiyon, anumang sekta, ikaw ay kabilang saan? Sa tahanan ng Diyos. Amen mga kapatid? Is this the house of God? Amen. So therefore, kung anak ka ng Diyos, anak ako ng Diyos, ang iyong katabi, tingnan mo nga, anak ba ng Diyos? Lahat tayo ay magkakapatid at magkakasama sa bahay ng ating Diyos na buhay. Shout amen. Amen. Sabihin sa katabi, you belong here. Amen. 1 Timothy 3:15, letter B, God's family is the church of the living God, the pillar and foundation of the truth, no? Ang God's family po ay ang iglesia. Ito po yon, yung nakikita natin. Kaya nga ang tawagan natin ay brother. Tama ba? Meron bang tol? Meron ba? No? Medyo okay naman yung tol kasi utol, kaputol. Alam niyo ba saan galing yung utol? Kapatid, napapatid, napuputol, kaya na utol. Nakuha niyo ba yung mga kapatid? Pero yung pa rin, ang tawagan natin ay brother and sister. Ang Greek word ng salitang church ay, ano po yon? Ecclesia. No? It means a calling out. Pagtitipon po sa labas or sa public place of a citizen from their homes into some public place, a general meeting, tinan niyo yan, especially a religious congregation or it is a assembly. Kaya pag nagpatawag tayo ng isang fellowship, ang tawag po doon ay ecclesia or church. Amen mga kapatid? Amen po ba?
Kaya ang church hindi limitado sa dito lang. Kung gusto mo na talagang hindi ka maka-attend ng church, pupuntahan ka namin sa bahay ninyo, doon tayo magtitipon at matatawag pa rin yon na church. Kasi magkakasama tayo bilang isang pamilya sa Panginoon. Can you amen? Amen po ba? And there are two types of church in the Bible. The first one is, everybody, universal. Sabi nga natin universal. The second is local, no? Let me explain. Yung universal, ito po yung pangbuong mundo. Ibig sabihin, may Christian sa Pilipinas, may Christian sa Saudi, may Christian sa US, may Christian sa Japan, at sa iba't ibang lugar pa. Sa Canada. Can you hear amen? Amen po ba? At pag ikaw ay napunta sa Canada, di ba feeling mo, welcome na welcome ka pa rin. Merong OCW Canada. Pagpunta mo ron, ang tawag sa'yo, brother, sister. Amen na kapatid? Because you belong to the universal church. Kahit ibang lahi pa yan, basta Christian yan. Kay Koreano ka, kay Saudi ka, o ano man. Basta ikaw ay Christian, pag tinawag ka niyang, my brother. Di ba? Pag American, hey, my brother. Di ba? Magkapatid pa rin kayo because you belong to the universal church. You get that, mga kapatid? Ito hindi nasisira. Amen po, mga kapatid? Kasi dito, ang pinaka-head ay ang Panginoong Jesucristo. The second is, the local church, kagaya po natin. Ang tawag sa atin dito, lokal ng Pampanga. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba? So, malinaw po yun, mga kapatid? Amen. So, next po, sabi dyan, you are called to belong. No? Not just believe. We are created for community, fashioned for, everybody, fellowship, and formed for a family. And none of us can fulfill God's purpose by ourselves. No? Pag mag-isa ka lang, hindi ka magiging tunay na Kristiyano. Sapagkat ang pagiging Kristiyano mo ay kapag may kasama ka na at napapakita mo kung ano ka talaga. Are you with me, mga kapatid? There is a fellowship. No? Nababago ang iyong pag-uugali. Nababago ang iyong pananaw sa buhay. Dapat pala talaga nagsisimba. Bakit? Kasi bumabait eh. Are you with me, kapatid? Amen po ba? Kailangan pala nagsisimba. Bakit? Kasi nung nawalan ako ng magulang, ang dami kong nanay, ang dami kong tatay, ang dami kong kapatid. Amen? Palapakan nga natin ang Diyos sa buhay. So you need a belonging, not just believing. Oo, anak ka ng Diyos, pero kung wala kang tinatawag na pamilya at kapatid, it is tantamount to nothing. Are you with me, kapatid? Look at Genesis. Genesis chapter 2, verse 18. Then the Lord said, it is not good. Sabihin nga natin, not good. For the man to live alone. I will make a suitable companion to help him. Amen, mga kapatid? So dito pa lang sa umpisa pa lang ng paglikha ng tao, ayaw ng Diyos na wala kang kasama. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba? Kahit po sa perfect, sinless na environment sa Garden of Eden, hindi hinayaan ng Diyos na mag-isa lang si Adan. Why? Sabihin niyo po sa akin, why? Dahil ang pinakamalungkot na tagpo sa isang tao ay kapag siya'y nag-iisa at walang karamay. Amen ba, mga kapatid? Amen po ba? No, biruin mo, yung bear, may mama bear, may papa bear, may mama horse, papa horse. Tapos pagtingin ni Adan, ako lang? Walang, walang kasama? Are you with me, mga kapatid? So, kailangan po may kasama ka because it is not good. Are you with me? Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. Romans 12:5 says, in Christ we are many, but form one body, which is the church. And each member belongs to each other. Pag ikaw ay nasa church, ikaw po ay kabilang sa iglesia ng Panginoon. Shout amen. Amen. Ngayon, pag napag-usapan natin ang salitang member, sabi nga natin member. Ito ba yung madalas na tumutukoy sa listahan ng mga pangalan, membership, no? Bakit? Kasi pag member ka, nakakakuha ka ng discount, di ba? May mga privileges, freebies, and special attention, no? Mga kapatid, may attend na po sa kanila. Makupo na lang po tayo. Anyone from the group, please? Yan. So, umupo na lang po yung iba para makahinga po. Yan. Salamat po. Thank you.
Yan. Kaya pag sinabi pong attendance, ibig sabihin lang, gusto mo kasi yung pribilehiyo. No? Gusto mo yung mga pakinabang. Amen mga kapatid? Kaya ito rin po yung nakatatak sa isip ng mga Kristiyano. No? Na basta ako, dapat maka-attend ako. Ha? Dapat perfect attendance ako. No? Kailangan makapagpa-check ako ng attendance kay pastor. Dapat makita niya ako ngayon. O pastor, nandito ako. Bakit? Member ako eh. Di ba? Pero kung wala kang gagawin sa loob ng church, ano bang sabi ng Bible? 1 Corinthians 6 verse 15. Everybody, do you not know that your bodies are members of Christ? Look at that. Hindi nyo ba alam na ang iyong katawan ay member ng Panginoong Kristo? Amen mga kapatid? Ikaw ay kabahagi sa katawan ni Kristo. At ang Greek word ng salitang member ay melos. Sabi nga natin melos. Yan. It is a limb or a part of a body. Ibig sabihin, pwedeng kamay, pwedeng legs, pwedeng sa ibon ay pakpak, no? Sa aso ay buntot, oh? Sa manok ay yung palong niya or whatsoever, the pakpak. So, ang tanong ko ay ito. Sa parte ng iyong katawan, natatanggal ba yung kamay mo? Sinong ditanggal ang kamay rito? Sinong ditanggal ang paa? Meron ba rito? So, ibig sabihin ganito. Malalaman mo na part ka ng katawan kung hindi ka na natatanggal. Hindi ka na umaalis. Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. Kahit anong mangyari, kahit awayin ka pa ng kahit sino, aatin ako sa church na yan. Bakit? Part ako ng church. Amen na kapatid? Part ako ng katawan ni Kristo. Are you with me mga kapatid? Are you still with me? Ang tawag doon, melos. It is a member of Christ. Amen? 1 John 2:19, these people left our church because they never really belong with us. Otherwise, they would have stayed with us. When they left us, look at this. It proved that they do not belong with us. Nakita niyo po yun? Walang makakapagsabi sa atin dito na siya membro, siya hindi, siya membro, siya hindi. Bakit? Ang tunay na membro sa isang lokal na church ay kung siya ay nananatili. Amen naman pati? Amen po ba? Pag hindi siya nanatili, hindi talaga siya part. Look at this. Sabi diyan, they never really belong with us. Bakit? Kasi sabi diyan, no? Otherwise, they would have stayed with us. Nanatili sana sila sa atin. When they left us, nung umalis sila, it proved that they do not belong with us. Amen naman, kapatid? Maraming mga tao dito sa church natin, dumarating, pero hindi natin alam kung sila'y mananatili o hindi. Tama ba mga kapatid? Kaya nga hindi ibig sabihin na umaten ka na, brother na kita. No? Are you with me mga kapatid? You need to prove to yourself na kapatid nga kita kay Kristo kung ikaw ay bahagi na, nananatili ka at may ginagawa ka kapakipakinabang sa katawan ni Kristo. Shout amen. Hindi sapat ang umaten lang. Are you with me? Amen po ba? Dapat may function ka. Sabihin sa katabi, dapat may function ka. May role ka na ginagampanan. Ang iyong kamay may ginagawa. Ang iyong paa may ginagawa. Ang iyong bibig may ginagawa. Amen. Pag wala kang ginagawa, hindi ka kabahagi ng katawan. Are you still with me, mga kapatid? Amen. Once na naging member ka ng katawan at hindi mo nagagampanan ang iyong pagiging kamay, pagiging paa, no? Ibig sabihin nun, nakahiwalay ka pa. Amen ba, mga kapatid? Nakakita na kayo ng prosthetic na paa? Di ba? Oo, ikabit mo yan, pero maya-maya, pwede mo yung alisin at itapon. Part ba ng katawan niya? Hindi. Amen? Kasi natatanggal. Tatanungin kita, natatanggal ka ba sa church na ito? Aalis ka ba sa church na ito? Pag may umaway sa'yo, aalis ka ba sa church na ito? Ang sagot natin ay, wala po, Pastor. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Then that will prove na ikaw nga ay part, ikaw ay bahagi ng pamilya ng Diyos na ito. Amen na kapatid? Amen po ba? Sabihin sa katabi, huwag kang aalis sa church natin. Kailangan ka ni Lord. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me? Amen. Ganon din sa katawan ni Kristo.
pag ikaw ay nahihiwalay sa local church, hindi ka nagiging kagamit-gamit sa Panginoon. Amen mga kapatid? Bakit? Kasi pag wala ka, ano nangyayari? Pag lagi kang wala, lagi kang absent, lagi kang nalilate, hindi ka effective sa iyong ministry. Are you with me mga kapatid? Paano ka magiging kagamit-gamit? Tama ba mga kapatid? Sapagkat yung kamay, pag hindi mo na nagagamit, sabi nga lang, mabuti, putulin ko na lang to. Kasi wala namang pakinabang. Are you with me mga kapatid? Amen? Ganon din sa katawan ni Kristo. Now, tatanungin ko kayo, alam mo na ba ang iyong purpose sa katawan ni Kristo? Alam mo na po ba? Alam mo ba na ikaw ay kamay? Ikaw ba ay paa? Tagahayo? Ikaw ba ay bibig? Tagapagturo? Tagapag-encourage? Ikaw ba ay brain? Utak? Taga-isip ng solusyon? Are you with me mga kapatid? Nagagawa mo ba ito ng maayos kung meron man? Hello? Hindi porke may ministry. Oh Lord, may ministry ako. Ang tanong, are you effective? Sagutin niyo yan mga kapatid. Epektibo ba ang iyong paglilingkod? Kung hindi, baka hindi ka pa kabahagi ng katawan. Are you with me? Are you always concerned with your body? Alam mo na, ay, parang tumataba yung dito ko. Diba? Di mo na ako kakain. May pake. Sabi sa katabi, may pake. Pag nakita mong church, walang ilaw. Okay lang yan. Bahala sila dyan. Hindi nakaayos yung upuan. Okay lang yan. Pero pag hindi ka mapakali sa iyong katawan, ibig sabihin, bahagi ka ng church na ito. Shout amen. Para ka sa church na ito. Shout amen. Are you still with me? The person who says, I don't need church, is either arrogant or ignorant. Amen mga kapatid? Pag sinabi ng tao, hindi ko kailangan ng church, mayabang yan. Or ignorante. Wala siyang alam sa kanyang sinasabi. Amen? Kasi ang church or iglesia ay lubhang napakahalaga dahil bakit pa namatay si Kristo? Ba't namatay siya? Ba't bumaba pa siya sa lupa? Ang sarap ng buhay sa langit. Tama ba mga kapatid? Bakit niya iniwan ang trono ng langit para ikaw at ako ay tubusin niya? Naisip mo ba yun mga kapatid? Naisip niyo po ba? Ganon kahalaga ang ating buhay. Ephesians 5:25. Look at this. Husbands, love your wives as, look at this, as Christ loved the church. And look at this, gave His life for it. No? Mahal ba ng Lord ang church? Yes. And as a matter of fact, ibinigay niya na matay siya para sa church. Tatanungin kita, handa ka bang mamatay para sa church na ito? Lord, wala na kaming pangkain, pero ibibigay ko pa rin sa church. Kaya ba mga kapatid? O kaya, Lord, talagang papagalitan ako pag umattend ako ng church. Pero gagawin mo pa rin yan. Hindi ka pa namamatay niyan. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? And yet, Christ gave His life for the church. So what can you give for the Lord? Amen mga kapatid? Ibigay mo ang iyong buhay at paglilingkod sa Kanya sapagkat ikaw ay mahal na mahal ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. 2 Corinthians 11:2. Are you still with me? Look at this. Tingnan nyo, 2 Corinthians 11:2. I am jealous for you with the jealousy of God Himself. For I promise you, ang church pong tinutukoy, as a pure bride to one husband. Sino yun? Christ. No? Ang iglesia po, ang kanyang depiction or ang pagsasalarawan po ay bride of Christ. Sabi nga natin, bride of Christ. Ito po ay ang mapapangasawa ni Kristo. Amen mga kapatid? Amen po ba? Na ang konteksto ng mapapangasawa mo ay, sabi nga ni Florante ba yan, harangan mo man ng sibat, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Are you with me mga kapatid? Kayo, harangan lang kayo ng aso, magcha-church pa ba kayo? Medyo maggipit lang ang bulsa nyo, magbibigay pa ba kayo? Hello? You are the bride of Christ. Mahal na mahal ka ni Kristo at ibinigay niya ang lahat para sa iyo. Are you with me mga kapatid? Now, in the context po ng kasalan sa church, sa Bible, may dalawang ibig sabihin po ang bride of Christ. The first one is called erosin. Sabi nga natin, erosin. Yan. It means sanctification. Ibig sabihin po,
betrothal ceremony, which is pamamanhikan. Uso pa ba rito ngayon ang pamamanhikan? O biglan lang, kasal na tayo. Okay, bye-bye. Kasal na. Hindi mo man lang inalam ano bang mga kondisyones. Are you with me, mga kapatid? Christian kami dapat Christian. Dapat nag-church kami. Pag mag-asawa na tayo, dapat Christian pa rin ako. Amen, mga kapatid? That is called betrothal. Are you with me? The second is nesuin. Sabi nga natin, nesuin. Ito po yung mismong kasal. Amen po ba, mga kapatid? The wedding ceremony. At dito po, sa first part, erosin, nililinis muna tayo ng Diyos, inihahanda tayo para sa isang malaking kasalan sa langit. Amen, mga kapatid? Anong ibig sabihin? Inaalis niya yung pangit na ugali natin. Sino sa inyo may pangit na ugali pa rin? Meron ba? Ako, nakataas ang kamay ko. Amen, mga kapatid? Amen po ba? May masamang bisyo pa po ba tayo? Yung bisyo na laging late, laging absent, no? Ayaw mag-Bible study, ayaw mag-journal. Amen, mga kapatid? Mga maling nakagawian, meron pa rin po ba tayo? Are you with me? No? Dito tayo nililinis ng Diyos from sinless progression to sinless perfection. Amen, mga kapatid? Kasi dito sa lupa, hindi talaga tayo magiging perfect. Amen, mga kapatid? Pero progressive. Ibig sabihin po ay tumataas, nagle-level up. Kung dati sabi ko nga kung magmura 100, ngayon 10 na lang. May nabawasan ba? Ilan ang nabawas? 90. Malaki bang nabawas? Meron. Amen, mga kapatid? But you are going to sinless perfection pag ikaw ay nasa langit na. Wala nang pagmumura, wala nang kasalanan kasi perfect ka na sa harap ng Diyos na buhay. Shout amen. Wala nang masamang bisyo sapagkat nasa harap ka na ng Panginoon. Are you with me? Amen. You are the bride of Christ. Amen? Kaya hinahanda ka ng Diyos na buhay. So, what do we do? Next po, be revitalized at your local fellowship. Amen, mga kapatid? Pag nagsasama-sama po tayo bilang mga magkakapatid, ang tawag sa atin ay local fellowship. Amen, mga kapatid? Kaya pag nandito ka sa local church, local fellowship, ang tawag sa iyo ay regular members. Taas nga kamay ng mga regular members. Taas nga kamay. Yan. Yung iba, napadaan lang. Taas ulit ang mga regular members. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Alam niyo po bang nasa camera kayo? Nasa camera po tayo. Amen, mga kapatid? So, the question is, bakit ako nag-church? Bakit ako narito sa church na ito? Kahit naman saan ka pumuntang church, merong tinatawag na disiplina. Sabi nga natin, disiplina. Sa ibang church ba, pwedeng malate? Doon na lang tayo. Sa ibang church ba, okay na lang. Upo na lang ako, wala akong gagawin. Tama ba, mga kapatid? Kahit saan, sabi sa katabi, kahit saan, may disiplina. Amen, mga kapatid? Kahit anong church pa yan. So let's answer the question. Next, why we need God's discipline? Bakit tayo kailangan disiplinahin? Para makapanatili ang ating magandang samahan dito sa church, may tinatawag tayong bylaws. Sabi nga natin bylaws. Yan. Kapag ang isang miyembro ay nagkasala, di ba? Halimbawa, mabigat, grave offense sa Diyos at sa tao, may karampatang disiplina po yan. Sabi mo nga, disiplina. Pero bilang mga anak ng Diyos, no, dapat kakitaan tayo ng disiplina. Are you with me, mga kapatid? Halimbawa, napagkasunduan natin na, sige ngayon, late ka. Okay lang yan. Pero pwede ba next time, di ka na malilate? Sabi niya, opo. Nung dumating ang araw, late pa rin. Anong i-impose natin? Disiplina. Sige, ilibre mo na lang ako. Naiinis ako eh. Are you with me, mga kapatid? Are you with me? Yan. Kasi pag anak ka ng Diyos, dapat merong disiplina. Look at this. 1 Corinthians 11:32. When we are judged by the Lord, we are what? Being disciplined so that we will not be condemned with the world. Isang disiplina sa loob ng church, bawal matulog. Nung dati kayong pananampalataya sa malaking simbahan, pwede bang matulog? O hinintay nyo lang yung, peace be with you, peace be with you. Wala na palang tao. Are you with me, kapatid? Pwede bang matulog sa church? Hindi po. Ang tawag doon ay disiplina. Are you with me, kapatid? So if you are being disciplined by the Lord, ibig sabihin po noon,
ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Pumalakpak nga po ang lahat ng anak ng Diyos. So let's answer the question, why God's discipline is very important. Is it important? Amen. Very important. Amen naman, patid? Tingnan nyo po ito. Sulat nyo ha. Hebrews 12 verse 5 to 11. And have you entirely forgotten the encouraging words God spoke to you, His children? Nakalimutan nyo na ba? Bilang mga anak niya. Ano? He said, my child, don't ignore it when the Lord disciplines you. And don't be discouraged when He corrects you. Ano daw ang hindi kakalimutan? Pag dinidisiplina ka ng Diyos at kinokorek ka ng Diyos. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba? Na pag sinita lang, bala ko dyan, di na ako aatin. Hindi ka katawan kasi natanggal ka. Umalis ka. Are you with me, mga kapatid? Verse 6, for the Lord, look at that, for the Lord discipline those He loves, and He punishes those He accepts as His children. Amen ba, mga kapatid? You will understand that pag naging nanay at tatay na kayo. Amen, mga kapatid? Na minsan ang anak mo sa tigas ng ulo, napalo mo ng pagkalakas-lakas. Pero masakit ba sa magulang? Ang sakit. Amen, mga kapatid? Kaya naman yung nasaktan mo, ay, inaamo-amo mo, ano, ice cream ka ba? Gusto mo ice cream? iPhone. Diba? Tama ba, mga kapatid? Pero sa labas, wala. Pag pinalo ka, palo ka, bangga magkalatay ka at mamatay ka dyan. Are you with me? Pinapalo ka, pinagsasabihan ka kasi mahal ka ng Diyos. Are you with me, mga kapatid? Verse 7, as you endure this divine discipline, remember that God is treating you as what? His own children. Whoever heard of a child, look at this, tanong, whoever heard of a child was never disciplined? May narinig na ba kayo na isang anak na hindi dinisiplina? Meron ba? Kayo, sino may mga anak, taas ang kamay. Dinidisiplina niyo ba yung anak niyo? Pag hindi niyo dinidisiplina yan, binibigay niyo lahat ng gusto niyo, hindi niyo yan mahal. Sabi ng Bible. Amen mga kapatid? At ang, di ba, sa Wednesday na mga umaten, anong ibibigay mo doon? Good spanking. Paluin. Nasa Biblia ba? Yes. Question nga ng iba, sabi, bakit pinapilit mo na paluin? Sinabi ng Bible. At ang nagsulat ng Biblia ay Diyos na napakatanda na. Nakita niya ang lahat ng sibilisasyon at uri ng tao sa mundo. At nakita niya ang epektibo na disiplina. Palo. Are you with me, mga kapatid? Pagsabihan mo yan, bawal tumawid dito, nakamamatay. Isang araw, walang tatawid. Pero pag wala na. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba? Kaya dapat po ay ipakita ang tunay na disiplina. Usapang palo na yan. Pero kung hindi ka na mamalo, it's okay. Bahala ka na sumakit ang ulo mo. Kahit na lumuwa ang mata mo, hindi ka niyan susundin kasi hindi mo basta-basta makukuha ang bata. May mga bata na nakukuha sa salita, pero hindi lahat. Sabihin sa katabi, hindi lahat. Ang iba ay nakukuha saan? Sa good spanking. Pumalakpak nga po lahat ng napalo. Pinalo ka ba ng magulang mo? Mahal ka ng magulang mo. Amen na kapatid? Are you still with me? Verse 8, if God doesn't discipline you as He does of all His children, it means that you are what? Ika naman yun, ang bigat, illegitimate, and are not really His children at all. Pag hindi ka sinita ng magulang mo, mag-isip-isip ka. Amen na kapatid? Gumagawa ka na ng masama, nagdadrugs ka na, hindi ka nag-aaral, hindi ka pumapasok, okay lang yan, nak. Mag-isip-isip ka. Amen na kapatid? Baka hindi ka anak. Pero kung ang kanta mo ay, ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. Pasalamat ka kasi anak ka, totoo kang anak ng mga magulang mo. Amen na kapatid? Pinapalo ka, pinagsasabihan ka kasi mahal ka nila. Shout, Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Verse 9, since we respect our earthly fathers who discipline us, should we not all the more cheerfully submit to the discipline of our Heavenly Father and live forever? Amen na kapatid?
Di ba Ephesians 6, pag sumunod ka sa magulang mo, mabubuhay ka ng matagal? Sinusunod mo bang magulang mo? Yan ang pangako. You will live a long life full of blessing. How much more? Pag ang Diyos na nagdidisiplina sa iyo, sinunod mo, you will live forever. Sabihin sa katabi, may forever. Sumunod ka lang sa Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Are you still with me? Verse 10, everybody. For our earthly fathers disciplined us for a few years, doing the best they knew how, but God's discipline is always right and good for us because it means we will share in His holiness. Ibig sabihin, dinidisiplina ka na ng Diyos. Pag hindi ka nag-church, may gumigising. Gumising ka na dyan. Pasalamat ka, anak ka na ng Diyos, at ikaw ay pupunta sa langit, mamanahin mo ang kabanalan ng Diyos sa ating kalangitan. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me? Verse 11, last verse sa verse na ito. No discipline is enjoyable while it's happening. It is painful. But afterward, there will be a quiet harvest of right living for those who are trained in this way. Amen mga kapatid? Real talk tayo. Pag nakikinig ba kayo kay pastor sa loob ng 9 na taon, nakakaantok ba? Sino yung pinaglalaban? Umamin kayo. Umamin po kayo. Sabi ng verse, wala namang disiplina na masaya sa umpisa. Amen na kapatid? It is painful. Pero pag nilabanan mo yan, yung antok mo, there will be a harvest of right living sapagkat na-train ka na maging mabuting anak ng Diyos, nagsusulat ng salita ng Diyos at mahal na mahal ang ating Diyos Ama sa langit. Shout amen! Pag anak ka ng Diyos, nagsusulat ka ng salita ng iyong Ama sa langit. Can you hear amen? Ewan ko sa mga hindi nagsusulat kung kanino kayong anak. Are you with me? Amen. Sabi po ni Darren Patrick, look at this. Discipline is rarely enjoyable, but almost always what? Profitable. Amen mga kapatid? Lahat ng disiplina, hindi yan nakaka-enjoy. Amen mga kapatid? Pero lahat yan may pakinabang. Amen po mga kapatid? Kaya pasalamat ka kung kinakausap ka pa rin ni pastor. Pasalamat ka kung kinokorek ka pa rin ni care leader kasi may pakinabang yan sa lahat ng nakikinig. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. Or else, dahil sa bagong takbo ng pamumuhay natin, walang disiplina ang mga anak ng Diyos, ang tawag sa kanila ay spiritual orphans. No? Mga ulila na spiritual. O yung tinatawag na mga church hoppers, yung mga patalon-talon ng church. Galit sila sa akin, ayoko dyan. Tapos pagdating sa isang church, galit na naman sila sa akin, ayoko dyan. Kaya ano nangyari? Parang tipaklong talon ng talon sa church. Lipat ng lipat. Can you hear amen? Ngaw, pag ikaw ay lipat ng lipat sa church, anong nangyayari? Wala kang identity. Amen? Wala kang accountability. At wala kang commitment. Are you committed to this church? Do you have accountability? Amen ba na pag hindi ako umatin, walang gagawa eh. Kailangan umatin ako. Amen ba mga kapatid? Amen po? Marami ang nag-aakala na kapag nagsimba na sila, okay na. Hindi po. Kapag ikaw ay nandito na sa church at wala kang ginagawa, ibig sabihin po noon ay hindi mo isinasaalang-alang ang katawan ni Kristo. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Amen. At hindi ito sinasang-ayunan ng Diyos. Alam niyo po ba kung bakit? No? Let's answer the question. Why you need a church family? Sige nga po, sabihin natin, why you need a church family. Nakita niyo po yung picture? Yan po ay picture natin nung mababa pang stage. At basta, mga first, second, no? Na third anniversary ata natin yan. Amen po mga kapatid? No? Nakita nyo? Ang dami natin. Palapakan nga natin si Lord. And to answer that question, no? Mapapatunayan mo na buti na lang may church dito sa aming lugar. Shout amen. Pumalakpak nga po ang lahat ng masaya kasi may church dito. Amen? So ano po yung unang reason? Are you ready? Everybody, number 1, why you need a church family?
It identifies you as a genuine believer. Pag sinabing genuine, tunay, totoo, hindi plastic. Amen mga kapatid? Tunay ka bang membro ng church na ito? Amen. Hindi mo matatawag ang iyong sarili na tunay na disipulo, tunay na tagasunod ni Kristo kung hindi mo tunay na mahal ang Diyos. Amen mga kapatid? Mahal mo ba ang Diyos? Kaya hindi issue sa'yo mag-church o hindi, magbibigay o hindi, maglilingkod o hindi. Alam mo na ang sagot. Yes. Amen mga kapatid? Amen po ba? Mahal mo bang yung kapwa? Amen. Matthew 22, 37 to 39. Jesus replied, everybody, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. 38, this is the first and greatest commandment. 39, and the second is like it. Ano yon? Love your neighbor as yourself. Amen? Mahal mo bang yung sarili? Kung ano yung ginagawa mo raw sa sarili mo, yun din ang gagawin mo sa iba. Tama ba mga kapatid? Ginugutom mo bang sarili mo? Gusto mo ba lagi kang nasa initan o nasa aircon? Hello? Sinasaktan mo bang yung sarili? Pinapabayaan mo bang yung sarili? Hindi po. Ibig sabihin, yan din ang gagawin mo sa iyong kapwa. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Pag kumakain na kayo, naalala nyo ba yung mga kapatiran na walang makain? Diba? Sa prayer, ayan, kahit sa mga anak namin. Lord, bless this food, share this with our loved ones and our brothers and sisters who are going to eat today. Amen mga kapatid? Inaalala mo, Lord, baka walang pagkain sila ganito. Yeah, Lord, bigyan mo rin po sila. Amen? Amen po mga kapatid? Kasi mahal natin ang Diyos at mahal natin ang kapatiran. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos sa buhay. Are you still with me? Yung mga utos, yung 613 na mga commandments in the entire Bible, ginawa na lang dalawa. At ano po yung dalawang utos na yon? Love God and love people, your neighbor. Amen na kapatid? Hindi mo kailangan ng sandamakmak na batas. Sabi ni Kristo, dalawa lang. Actually, isa lang ang kailangan mo. Love. And what is that love? Agape kind of love. Talaga ba nagmamahal ka sa gawain ng Diyos? Talaga ba nagmamahal ka sa Diyos? Talaga bang mahal mo ang iyong kapwa? Kung mahal mo ito, ibibigay mo ang iyong sarili at paglilingkod sa Kanya. Shout amen. John 13:35, Jesus said, your love for one another will prove to the world that you are my disciple. No? Hindi mo na kailangan magsalita. Christian ba yan? Christian ba yan? Hindi mo na kailangan magsalita. Ipakita mo lang na may concern ka sa iyong kapatiran, sa iyong church, magsasabi, ikaw nga ay tagasunod ni Kristo. Can I amen? Amen po ba? Ang salitang disciple in the Oxford Dictionary ay may ibig sabihin na, next, a personal, andyan pala sa baba, a personal follower of Christ during His life, especially one of the 12 apostles. Amen na kapatid? Amen po ba? Ang mga tagasunod ni Nora, anong tawag? Noran yan. Pasensya naman, millennial Sa tagasunod ni Bilma, anong tawag? Bilman yan. Sa mga tagasunod ni Kristo, Christian. Amen na kapatid? Kasi lahat ng uso nun, di ba? Pagbuhok ni Nora, ganyan. Pagdamit ni Bilma, ganito. Sinusunod-sunod nila Ganon din kay Kristo. Ano man ang ginawa ni Kristo ay ginagawa natin kasi tagasunod tayo ng ating Panginoon. Can you amen? Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Kapag nakita ng mga tao o ng ating mga kapamilya na wala pa sa Panginoon, sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak na marunong tayong magmahal sa ating kapwa, ito'y patunay na may nagbago na sa atin. Tama ba mga kapatid? May nagbago na ba sa iyo? Amen. Matthew 5:43 to 48. Everybody? You have heard that it was said, love your friends and hate your enemies. 44, but now I tell you, sabi ni Kristo, love your enemies and pray for those who persecute you. 45, that you may be sons of your Father in heaven. He causes His sun to rise on all evil and rise on the evil and good and sends rain on the righteous and
righteous. Nakita niyo po yun mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Tunay kang Kristiyano kung kaya mong mahalin ang iyong kapwa. Kaya mo bang mahalin ang iyong kapwa? Amen? Tingnan niyo po ito yung mga prinsipyo natin dati na love your friends, hate your enemies, binago ni Kristo. Ano sabi niya? Love your enemies. No? Huwag mo lang mahalin yung kaibigan mo. Mahalin mo rin ang iyong mga kaaway. Ipag-pray mo sila. Are you with me mga kapatid? Kaya maraming galit kay Kristo Kasi yung mga prinsipyo mo na lagi mo pinaniniwalaan kapag may tiyaga, may nilaga. Di ba? Pero nung naging Christian ka, pag may tiyaga, may nilaga, pag nagtitiwala sa Diyos, di ba? Dinudugtungan mo na. Amen po ba mga kapatid? Amen. Nagagalit sila. Mali ang prinsipyo na yan. But mantakin niyo mga kapatid, pag si Lord ang nagsabi, ito po'y totoo. Amen mga kapatid? Don't just love your friends, love your enemies. Bakit? Malaki ang magiging pakinabang. Look at verse 46. If you love only those who love you, what good is that? Mahal mo lang yung nagmamahal sa'yo, kapamilya mo, kapatiran mo, anong mabuti ron? Even the corrupt tax collector do that much. 47, if you are kind only to your friends, how are you different from anyone else? No? Even pagan do that. No? Kung mabait ka lang pala sa mga mababait sa iyo, anong kaibahan mo sa iba? Hello? Mabait ka ba sa ibang tao? Mabait ka ba kahit sa hindi kapatiran? Mabait ka ba sa iyong kapitbahay? Then do that. Amen mga kapatid? Kasi yan ang pangako ng Diyos. 48, but you are to be perfect, even as your Father in heaven is perfect. Amen po mga kapatid? Ang Greek word ng salitang perfect ay teleios. Sabi nga natin teleios. It means full-grown, adult, full age, or mature. No? Mamamahal mo lang ang iyong kaaway, take note, kung ikaw ay mature na. Kung ikaw ay matanda na. Tama ba mga kapatid? Sino sa inyo mga may edad 50 pataas? Taas nga kamay. Madali na bang magpatawad? Sige na, pinatawad ko na, malapit na ako. Kaysa may stress ako, papangit pa ako. Tama ba mga kapatid? When you are mature, of course, syempre, tumatalino ka, nag-grow ka, at madali na sa'yo ang mga bagay na mahirap sa'yo dati. Amen mga kapatid? So sabihin sa katabi, maging mature tayo sa ating Panginoon. Are you still with me? Pero hindi ibig sabihin ng maturity ay matanda. Kahit bata ka pa, kahit binatilyo ka, kahit nasa middle age ka, kaya mong maging mature sapagkat ang maturity ay kapag si Kristo ay namumuhay sa iyo. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos sa buhay. Lumago tayo. Be mature in Christ. Can you hear amen? Amen. Next, number 2. Are you still with me? Okay. Number 2, why you need a church family? It moves you out of your self-centered isolation. Ibig sabihin, selfish ka. Makasarili. Ganun ba tayo mga kapatid? Makasarili po ba tayo? Madalas. Amen po mga kapatid? Lalo pag walang nakatingin. Tama po ba mga kapatid? Mabait tayo pag may TV pag may camera. Ayan na. O, pag wala na, bahala kayo dyan. Are you with me mga kapatid? The local church is the classroom for learning. Amen mga kapatid? Ang church na ito para tong classroom. Kung paano ako makikisama, paano tayo makikipamuhay para maging unselfish tayo and sympathetic sa ating mga kapatid. Are you with me? Amen po ba? Hindi naman lahat tayo mayaman Hindi naman lahat nakakakain ng lechon. Hindi naman lahat ay puro tuyo palagi. Tama ba? Hindi porke yung iba'y umaangat sa buhay ay maganda na ang buhay. Amen mga kapatid? But we can learn from one another. 1 Corinthians 12:26, if one part of the body suffers, all the other parts suffer with it. Or if one part of our body is honored, all other parts share its honor. Amen mga kapatid? Pag mayroong nahihirapan na kapatid, nararamdaman mo ba? Tinutulungan mo ba? Hello? Pag hindi mo nararamdaman yan, baka hindi tayo bahagi ng katawan. Or, pag meron namang masaya, uy, nagkakotse si ang saya-saya. Tama mga kapatid? Amen po ba? Nakikisaya ka rin sa kanila, hindi ka naiinggit. Kasi kung anong meron sila, sa'yo na rin. Tama ba mga kapatid? Kasi magkakapatid kayo kay Kristo. Are you still with me mga kapatid?
Amen po ba? You share honor and you share suffering kasi magkakapatid tayo kay Kristo. Kapag lagi tayo nakikisalamuha sa ating mga kapatiran, ang ating mga kahinaan ay napupunan dahil iisipin natin, dapat pala nagsasama-sama kami. Dapat pala nagpapalakasan kami. Dapat pala nagpe-pray kami sa isa't isa para malampasan namin ang pagsubok sa buhay. Can I hear amen? Amen po. Ephesians 4, verse 16, the whole body depends on Christ, and all the parts of the body are joined and held together. Each part does its own work to make the whole body grow and be strong with love. No? Lahat tayo may ginagawa. May ginagawa ka ba sa church na ito? Meron ka po bang part sa church na ito? Amen. Romans chapter 12, verse 4 hanggang 5. Each of us, sabayan nyo nga po ako sa nakakita, each one of us has a body with many parts, and these parts all have different uses. Verse 5, in all the same way, we are many, no? But in Christ, we are all one body. Each one is a part of that body, and each part belongs to all the other parts. Amen mga kapatid? Ibang ginagawa ni kamay, ibang ginagawa ni paa, ibang ginagawa ni bibig, pero lahat tayo ay magkakasama na nakikinabang. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Amen. Dapat ganun ang isipin natin. Walang kompetisyon sa loob ng church. Meron po ba? Sa mga anak nyo, may kompetisyon ba? Hello? Di ba lahat ng kanilang achievement ay nagiging pagpapala ng buong pamilya? Tama ba mga kapatid? Or else, mali ang pagpapalaki mo sa iyong mga anak. Amen po ba mga kapatid? Amen. Amen po, Pastor. Amen po ba? Amen. Colossians chapter 2, verse 19. Such people are not part of Christ. Christ is the head. We Christians make up His body. We are joined together as a body is held together. Our strength to grow comes from Christ. Biblical fellowship is being as committed. Sabihin nga natin, committed. Next po. To each other as we are to Jesus Christ. No? Ang layunin natin, mapabuti ang iba. Tama ba? Tama po ba mga kapatid? Kahit po yung buhay natin, ang kapalit, minsan gagawin natin eh. And we call it agape kind of love. Your sacrificial love. No? Minsan, may mga totoong kwento talaga. Walang-wala na sila, pero sabi nila, Lord, pag minigay ko ito, alam kong ibabalik mo ng siksik, liglig, umaapaw. They make sacrifice for the Lord. Amen mga kapatid? Alang-alang sa gawain ng Panginoon. Why? They are willing to love others in the same way Jesus loved them. Amen po mga kapatid? Amen. And many Christians who knows John 3:16 are unaware sa 1 John 3:16. Nabasa niyo na po ba ito? Halos parang parehas siya. John 3:16, pero ito 1 John 3:16. Sa NLT, we know what real love is because Christ gave up His life for us. And so, we also ought to give our lives for our Christian brothers and sisters. Tatanungin ko po kayo, naniniwala ba kayong namatay si Kristo para sa atin? Binigay ba niya ang kanyang buhay sa atin? Tingnan niyo ang utos. We also ought to give our lives, kanino? For our Christian brothers and sisters. Madali ba ito? Tingnan mo katabi mo. Madali mo bang ibigay ang buhay mo sa Kanya? Ibang usapan na lang, Pastor. Tama ba? Hello? Pero kung ginawa natin ito, we are committed. Sabi mga committed. Kanino? Sa pagkatawag sa atin ni Kristo. Ang layunin natin, mapabuti ang iba, hindi ang ating sarili. And we call that Christians. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos sa buhay. Number 3, wag po kayong mag-alala, malapit na po ako matapos. Number 3, last na po ito, it helps you develop spiritual muscle. Ibig sabihin po, nagmamature ka na. Tama ba mga kapatid? Pangit naman kung yung baby mo, puro abs na, di ba? Pangit.
Sinong mga nagkakamuscle? Yung mga, siyempre, mature na, matanda na. Amen po ba mga kapatid? At pag may muscle ka, siyempre, malakas yan. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Hindi ka kailangan magiging mature. Hindi ka kailanman magiging mature kung ang goal mo sa pagpunta sa church ay attendance lang. Amen mga kapatid? Sino sa inyo ang ganon? Kailangan may attendance ako. O kaya nagbubutas ka lang ng upuan. Dapat may participation ka. Sabi sa katabi, may participation ka. May gagawin ka, may involvement ka, may contribution ka. Amen mga kapatid? Amen po ba? Do you agree with me? And we call that biblical membership. Sabi nga natin, biblical membership. Ang Diyos, ina-expect tayo na maging responsible sa lahat ng ating ginagawa in our local church. May ginagawa ka kasi kabahagi ka ng katawan. Ephesians 4:6, under His direction, the whole body is fitted together perfectly as each part does its own special work. Look at the next line. It helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. No? Anong goal natin? Bakit ka member ng church na ito? Para ba inisin siya? Pag ininis mo, mawawala din yan. Hindi. Amen mga kapatid? Ang goal mo is to help other parts grow. Amen mga kapatid? Na yung kapatid na to, pinapalago mo sa pananampalataya para pagdating ng araw, siya rin ay naglilingkod sa ating Panginoon. Amen mga kapatid? That is our mutual task. Bawat isa sa atin. Tatanungin ko po kayo, si pastor lang ba ang may responsibilidad na kayo matuto ng salita ng Diyos? Hindi po. Sinong may responsibilidad din? Bawat isa sa atin. Amen ba mga kapatid? Parang sa mga anak natin, oo. Pinapakain mo ang iyong anak, pinaghihimay-himay mo ng isda, sinusubuan mo. No? Pero pag siya yung mga edad 18 na hanggang 21, sinusubuan mo pa rin ba? Kawawa ang anak mo. Tama ba mga kapatid? Kasi hindi niya alam kung paano siya mamumuhay sa kanyang sarili. Are you still with me mga kapatid? Amen po ba? So ang keyword ay nagtutulungan. Sabihin mo nga nagtutulungan. Nagdadamayan. Amen mga kapatid? Amen po ba? Sabi ng mga doktor, galaw-galaw, baka ma-stroke. Tama mga kapatid? Sabi sa katabi, galaw-galaw, baka ma-stroke. Dapat may gawin ka para sa ikabubuti ng katawan ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Next, isolation breeds deceitfulness. Madaling magpakabanal kapag walang nakakakita sa'yo, wala kang nakakitang nakakainis sa paligid mo. Pero kung ang tingin mo ay mature ka na, itry mong makitungo sa loob ng church kahit hindi mo sila kasundo. Tama ba mga kapatid? Minsan hindi naman lahat tayo okay Pero sinusubukan mo na makiayon, makitungo kasi nga po ayaw mo na ikaw ay maging palalo o mayabang. Amen po ba mga kapatid? So don't isolate yourself. Kasi pag hinihiwalay mo ang iyong sarili, dinadaya ka ng kaaway. Are you still with me? Amen. Next, real maturity shows up in relationships. Hindi mo malalamang mature ka na kung hindi mo nasusubukan, kung hindi nasusubok ng problema ang iyong buhay. Kayo po ba'y may problema? Sinusubok po ba kayo ng problema sa inyong buhay? Then, if nakayanan natin ang problema, nagmamature tayo sa ating buhay. Are you still with me mga kapatid? So that is why next, the body of Christ needs you. Sino kailangan ng katawan ni Kristo? Sabi mo, ikaw. Yan. God has a unique role for you to play in His family. Your local fellowship is the place God designed for you to discover, look at that, develop, and deploy your gifts. Ang tawag doon ay ministry. Tama mga kapatid? Na-discover mo na ba ang gagawin mo sa Panginoon? Hello? Alam mo ba, gusto kong tumugtog. Gusto kong magpakanta. Gusto kong humayo. Gusto kong magturo. Amen mga kapatid? That's the first step. Alamin mo, ano ba ang gusto mo? Second, develop it. Meron ba kaagad magaling kumanta sa umpisa? Magaling kaagad tumugtog? Meron po ba? Try to train, develop it. Amen mga kapatid? And then, final part is
deploy your gifts. Ipakita mo na, wow, ang gagaling na niya. Bakit? Kasi na-develop na niya, pinagusay niya ang kanyang ministry. Tandaan niyo po ito. Sino sa inyong may ministry na? Taas ang kamay. Yan. So malinaw, yung iba wala pa, no? Look at this. Your primary ministry is where you are gifted. Sabi mo nga, gifted. Your secondary ministry is where you are needed. No? Yung unang-unang dapat ginagawa mo sa church ay yung kung saan ka magaling. Amen mga kapatid? Kung saan ka gifted. At yung pangalawang ginagawa mo ay kung saan ka kailangan. Parang sa bahay, nakikita mo naman kaagad. May mga anak ka na marunong magluto, gifted sila doon. Tama ba mga kapatid? Pero pag pinaglaba mo, ay hindi na naisasampay. No? So hindi siya gifted doon, pero kailangan pa rin niyang gawin ito para makatulong sa pamilya. Kinari, amen? May ginagawa ka ba sa loob ng church? Amen. Ngayon, kung may ginagawa ka na, umisip ka pa ng iba pang gagawin para makatulong sa gawain ng Diyos. Kinari, amen? And do your 100%. Hindi yung makapagsaing lang, tapos pinabayaan na. Hindi po. Kahit secondary ministry mo yan, ibigay mo pa rin ang yung best and excellent na service sa Panginoon kasi ito'y pagbibigay ng glory sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Wag bara-bara. Sabihin sa katabi, wag bara-bara. Are you still with me, kapatid? Amen. 1 Corinthians 12:7, the spiritual gift is given to each of us as a means of helping what? The entire church. No? Yung mga nandito po sa church, wala pong bayad yan. Pero, lagi kong sinasabi, lalo sa mga anak ko, mga anak, walang sweldo sa church. Pero pinapasweldo tayo ng Diyos sa ibang pamamaraan. Can you amen? Hindi bibigay sa iyo ng Diyos yung kaya mo nang kuhanin. Ano yun? Pera, bahay, kotse. Kaya mo na yan eh. Tama ba mga kapatid? Pero ang ibibigay ng Diyos sa iyo, yung hindi mo kayang kunin. Ano yun? Buhay na walang hanggan. Kaya mo bang dugtungan ang buhay mo pag mamatay ka na? Hindi. Ang may kaya lang gawin yan ay ang Panginoon. So anong ibig sabihin? Pag nawala ng pera mo, nawala ng bahay mo, nawala na ang mga taong mahal mo, ang matitira lang sa iyo ay buhay. Tama ba mga kapatid? At kung meron kang Kristo, hindi lang basta buhay ang meron ka, buhay na walang hanggan. Kaya pag naglilingkod ka sa Panginoon, hindi ka lugi. Amen mga kapatid? Kasi mawala man ang lahat ng mayroon ka, may matitira sa iyo na mas malaking pakinabang. Ito ay ang mapaglingkuran, ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, at uuwi ka sa langit punong-puno ng pagpapala. Shout, Amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Kaya pag membro ka ng church, mayroon kang contribution. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba? Why? Next, a church family, everybody, a church family will help keep you from backsliding. Amen na kapatid? Amen po ba? Pag nangihina ka na, pag feeling mo ayaw mo nang mag-church, pag feeling mo overwhelmed ka na sa trabaho, nalalayo ka na sa Panginoon, pasalamat ka kung may church ka na inaatinan. Amen na kapatid? It will keep you from backsliding. Pastor, ano yung backsliding? Ito yung pagtalikod mo sa salita ng Diyos at sa kaligtasan na binigay sa iyo ng Diyos. Are you with me, mga kapatid? Look at this. 1 Corinthians, malapit na po. 10 verse 12, if you think you are standing strong, anong sabi? Be careful. Sabihin sa katabi, be careful. Ay ingat kayo. For you too may fall into the same sin. Amen, mga kapatid? Kaya nga lagi natin itinuturo na maging compassionate ka sa mahihina, maging mabait ka sa mga kapwa mo mananampalataya. Bakit? Kasi pagdating ng araw, baka ikaw din magkamali. Baka ikaw din magkasala. Sinong iintindi sa'yo? Yung dating mga tinulungan mo. Are you still with me, mga kapatid? Kasi yung iba nagiging judgmental eh. Nagkamali yan, tanggalin ka agad niya sa church. Amen po, mga kapatid? Pero kung ikaw na yung nagkamali, o kaya anak mo, tanggalin ka sa church? Are you with me, mga kapatid? Are you with me? Na kung nakita mo, nagkamali, o sige, pag-pray natin. Huwag mo nang gawin ulit. Tama ba, mga kapatid? And if you show that, it will keep you from backsliding. Amen, mga kapatid? Kasi hindi mo alam kung kailan ka malakas at kung kailan ka mahina. Amen, mga kapatid?
Now, hindi ko sinasabing i-tolerate natin ang kasalanan. Tama ba mga kapatid? But we are here not to judge, but to ano? Anong role natin bilang mga anak ng Diyos? To love. Sige, palapakan nga natin ang Diyos na buhay. Look at this. Tingnan mo. Next po. We are commanded to love each other. Ano pa? Pray for each other. Ano pa? Encourage each other. Ano pa? Admonish each other. Ano pa? Greet each other. Ano pa? Serve each other. Ano pa? Teach each other. Accept each other. Honor each other. Bear each other's burden. Ano pa? Forgive each other. Submit to each other. And be devoted to each other and many other mutual tasks. Amen mga kapatid? Ito yung mga bagay na dapat ginagawa natin sa loob ng church. Hindi ka judge. Sabihin sa katabi, hindi ka judge. Anong sabi ni Billy Graham, the greatest evangelist? It is the Holy Spirit's job to convict, God's job to judge, and my job to love. Anong trabaho ng Diyos? Humatol. Hindi ikaw. Sabihin sa katabi, hindi ikaw. Anong trabaho mo? Love. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kung ayaw masasaktan, dapat ayaw mo rin nasasaktan ang iyong kapatid. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me? Hebrews 3:13, encourage each other. Kailan daw? Every day. Every Sunday lang ba? No. Every day while you have the opportunity. If you do this, none of you will be deceived by sin and become stubborn. Magpalakasan tayo. Kailan? Araw-araw. Ang Bible study ba dapat linggo lang? Araw-araw. Para dumating man ang problema, di ba? Na pagpe-pray mo siya, nalalapitan mo siya, para pag dumating ang problema, hindi ka basta babagsak. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Alam niyo po ba yung paborito ng demonyo sa mga Kristiyano? No? Alam niyo kung ano yung paborito ng demonyo? Pag ang isang Kristiyano ay ano? Nag-iisa. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Bakit? Kasi madali silang makain. Madali silang maloko. Madali silang malinlang. They are defenseless. They are powerless against his tactic. Kaya pasalamat ka, pag may Bible study sa bahay nyo, nakikita na sa Satanas, ay marami nagpe-pray dyan, atras tayo dyan. Tama mga kapatid? Pag nakikita niya na nag-grupo yung mga kabataan, ay atras tayo dyan, marami sila. Pero pag nag-iisa ka na lang, ayan, sabi na, atak! Mag-isa na lang siya. Kayang-kaya ka. Are you here with me mga kapatid? Amen po ba? Kaya sabihin sa katabi, magsama-sama tayo para sa kapurihan ng Diyos. Shout amen. 1 Peter 5:8, be careful, watch out for the attacks from the devil, your great enemy. He prowls around like a roaring lion, looking for some victim to devour. No? Don't be a victim. Maging victor ka kasi kasama mo ang kapatid mo. Can you hear amen? Kaya yung sinasabing mind your own business, hindi po yan approved sa mga Christian. Dapat mind your Father's business. Dapat ang nasa isip mo lamang ay ang gawain ng Ama sa langit, ang gawain ng Diyos, at mapabuti ang kapatiran. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Last verse, everybody. James 5:19-20. Last na po ito. Everybody. My dear friends, if you know people who have wandered off from God's truth, don't write them off. Go after them. Get them back. 20. You will have rescued precious lives from destruction and prevented an epidemic of wandering away from God. Look at that. Maiiwasan mo pala na manlamig ka, maiiwasang manghina ka, manlupaypay, maiiwasan mong tamarin ka. Pag lagi kang sinasamahan, lagi kang sinusundo, lagi kang pinupuntahan ng mga kapatiran na totoong tutulong at dadamay sa iyo sa oras ng kagipitan. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos sa buhay. Are you still with me? Are you happy may church sa lugar na ito? Are you happy may nakilala kang brothers and sisters kay Kristo? Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. So what's our Macarius Challenge? Everybody po? Involve and commit yourself in your, saan? In your church. Sige, tayo tayong lahat. Isa pa nga po, involve and commit yourself in
your church. That is your second family. Amen na kapatid? Na minsan, yung una mong pamilya, medyo hindi okay, pero pag nasa church ka, napapayapa ka. Tama ba mga kapatid? Kaya nga minsan yung iba, ayaw nang umuwi eh. Mas gusto sa church. Kasi nandun ang tunay niyang kuya, ate, nanay, tatay, at higit sa lahat, nandyan ang Panginoon. Can you hear amen? Na nangako, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Nawala man ang iyong mga mahal sa buhay, nawalan ka man ng nanay, ng tatay, ng kapatid o ng anak, huwag ka mag-alala. Ang Diyos nakasulat na ang iyong pangalan sa kanyang palad. Hindi kanya iiwan, hindi kanya makakalimutan. Amen po ba mga kapatid? So let's involve and commit yourself to your church. Huwag ka lang umattend. Ibigay mo ang iyong sarili, ang iyong paglilingkod sa Panginoon. At lagi kong sinasabi, hindi lugi ang maglingkod sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Shall we pray? Father, we thank you for everything that has been said and done in this place. We know that this is just a basic, a simple lesson na pinagsaluhan namin, Panginoon. And yet, even the smallest child can give us encouragement. In the same way, kahit simpleng lesson, alam namin, binigyan mo kami ng kalakasan sa aming mga puso, sa aming spirito at kaluluwa. Kaya naman, Ama, sa oras na ito, may we be true to ourselves na talagang mag-involve kami sa church na ito. Total, nilagay mo na rin lang kami dito, Panginoon, that we may find our commitment. Ibig sabihin, kay mahirap man ang sitwasyon o hindi, dito ako sa church na ito. Nangangako kami, Panginoon, na gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Hindi kami magpapatumpik-tumpik pa. Hindi kami magiging immature, kagaya ng isang bata. Kundi kami po'y mag-mature, mag-grow na, para hindi lang kami ang laging tinutulungan. Kami rin ay makatulong sa iba, maging encouragement sa iba, mapag-pray namin ng iba, at maging kagamit-gamit sa iyong ubasan. Father, narito po ang iyong mga anak, nakataas po ang kanilang mga kamay. Lord, help them to discover the gifts, the talents na ibinigay mo sa kanila. Sapagat malinaw sa amin, lahat kami may talento. Baka ang iba hindi pa lang nakikita. Kaya naman, Lord, once na nakita na namin anong dapat namin gawin sa iyong iglesia, help us to develop and deploy it. Upang hindi lang kami makagawa, hindi bara-bara, kundi magawa namin ito with full efficiency, with effectiveness, at magbigay ng kapurihan sa iyong pangalan. Father, thank you for bringing us here in this family. And as we always sing, we have a family in the house of God. Panginoon, salamat po sapagkat tunay na binigyan mo kami ng ikalawang pamilya at marami kaming natatawag na nanay, na tatay, kapatid, brothers and sisters dahil kay Kristo. Mahal na mahal ka namin, Panginoon, at paglilingkuran ka namin habang kami nabubuhay at mamahalin namin ang church na pinagkaloob mo sa amin. Ito po ang aming samot panalangin, may pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. Palapakan po natin ang Diyos. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge, everybody? Involve and commit yourself in your church. Hindi sa ibang church, ha? In your church. To God be all the glory. Are you blessed? Super. Kung tayo po na-bless, ay i-bless din po natin ng Panginoon through grace giving. To God. Good day, brothers and sisters! May natutunan po ba tayo sa ating lesson? Kung yes, pakilagay sa ating comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, marami ka pang makikita. More like Sa ating YouTube channel, The Master Teacher TS. Thank you for watching. Stay super blessed and stay Macarius!